Nitong mga nakalipas na linggo, ilang mga container ang naharang sa iba't ibang lugar sa bansa na naglalaman ng smuggled goods, kabilang dito ang sibuyas. Dito lang mga nakaraang buwan, lumapag sa Port of Manila ang 6 na container vans. Assorted food items ang nakadeklarang laman ng shipment na nagmula sa China. Pero nang buksan na ito ng mga otoridad, tumambad sa kanila ang tone-toneladang mga puti at pulang sibuyas at frozen mackerel. Tinatayang nasa 14 million pesos ang halaga ng mga smuggled na sibuyas. Naharang naman ang 31 shipment sa Subic Port sa Zambales. Mga karne ng manok ang nakadeklarang laman ng mga container. Pero nang inspeksyonin, frozen mackerel, carrots at mga sibuyas pala ang laman. Tinatayang nasa 100 milyong piso ang halaga ng smuggled agricultural products. Wala ring importation permit ang nasabing shipment. Yun nga ang isang nakakaano sa amin, nakasisira sa presyo ng sibuyas. Wala silang buwi sa gobyerno, kaya mainam din yung paghuli-huli nila na yun. Pag nagiging talama kasi yung agricultural smuggling, syempre hindi sila nagbabayad ng tamang tax. Naibebenta nila na mas mura yung produkto nila compared halimbawa kung ako ay farmer at magbebenta ako, syempre mas mahal kasi dahil meron akong production eh. Farmers natin ngayon, hindi nila kayang mag-compete dun sa presyo ng mga smuggled goods. So, ayun yung isa sa direktang problema ng smuggling. Napapababa niya artificially yung presyo na yung mismong farmers natin, hindi sila nagiging competitive. Pero ang mas nakababahala, ang ilang smuggled onion nakarating na sa ilang pamilihan. At ang problema, natuklasang may peligrong dala ito sa mga mamimili. Ang mga nasabat na sibuyas sa isang palengke sa Maynila, nagpositibo sa E. coli o isang uri ng bakterya na karaniwang natatagpuan sa dumi ng tao at hayop. Ang mga sibuyas naman na nasabat sa Manila Port, nagpositibo rin sa E. coli at salmonella na maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan at pagsusuka sa sinumang makakain ng pagkaing kontaminado nito. Inalam namin sa Bureau of Plant Industry kung paano sinuri ang mga sibuyas. Nandito tayo ngayon sa Microbiological Contaminants Laboratory. Bilang protocol, kailangan daw magsuot tayo nitong shoe cover para matakpan yung ating mga sapatos dahil para hindi na rin daw tayo makadagdag ng mikrobyo sa loob ng laboratorio. Sa laboratoryong ito, dito una sasalang yung mga produkto. Dito yung sample preparation room. Sa nakikita natin ngayon, ang tinitesting o yung hinahanda para matesting ay yung mga sibuyas at mga carrots na nakumpiska mula sa South Harbor. So, pagka nahanda na, yung mga samples mula rito ay ililipat naman sa table na yan para sa microbiological analysis para malaman kung may E. coli o salmonella. Ang E. coli kasi, parang common siya na contaminant na hindi natin naiwasan. But it should not be there. Delikado talaga yon because like for example, salmonella, a lot of cases doon magkakaroon talaga, magkakasakit ka, patients really die from that. Sa dami ng mga produkto na inaangkat ng Pilipinas, sapat ba yung mga laboratorio natin para bantayan yung mga pagkain? Although limited lang yung resources namin, we try to maximize it. We use risk-based determination kung ano ba yung i-priority natin ng mga commodities and from what countries. But we really need additional budget talaga. Yun talaga, and to maintain a laboratory na ganito, it's very costly. Very costly. Nitong Hunyo, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na lahat ng mga imported na sibuyas sa lahat ng palengke ay smuggled. Mataas yung production data natin. Simula noong lumabas itong data na to, wala pang nilalabas na sanitary import clearances ulit. Kasi because of the huge volume of production. To further strengthen, nagtayo si Secretary ng tinatawag na Inspectorate and Enforcement Office to help and coordinate with Bureau of Customs, PNP, and BI sa mga ganitong usapin.
Ang tanong, bakit patuloy na nakapapasok sa bansa ang mga smuggling na sibuyas at ibang agricultural products? Sabi ng BOC, karaniwang nanggagaling ang shipment mula sa China at iba pang mga bansa. Dahil bawal mag-import o magpasok sa bansa ng mga sibuyas, idinideklara ang mga shipment bilang ibang produkto tulad ng assorted frozen goods. Hindi rin tama ang binabayarang buwis ng mga smuggler at may mga pagkakataon din daw na nagkakaroon ng sabwatan sa loob ng kanilang ahensya. Ang sistema kasi para makapag-smuggle ka, hindi lang ng agricultural products, lahat ng klaseng kargamento, papilitan mo yung klasifikasyon kung ano yung talagang laman ng kargamento mo. Again, it takes two to tango. Yung nag-import, makakatipid kasi siya, meron siya nakausap na taga-amin dito sa BOC na meron kakayanan na palitan yung klasifikasyon. Ganun lang yung kasimple. Pero para sa isang agriculturist, malalim ang ugat ng smuggling sa bansa. Nandito pa rin tayo sa sistema ng corruption, especially sa gobyerno. Merong gagawin, maglalagay, pikit mata lang nilang hahayaan na pumasok itong mga goods na to. Digitalization is the backbone of any major transformation, especially ng BOC. Dahil thousands of transactions to every day, hindi pwedeng mano-mano yan. Na kailangan natin talaga ng technology-based solutions. Noong 2023, umabot sa 3 bilyong piso ang halaga ng buwis ang nawala sa gobyerno dahil sa smuggling. Matindi rin ang pinsalang dulot ito sa mga magsasaka. Pag nagpasok tayo ng import, sasabayan ng smuggling yon, hindi nila makokontrol yon yung paglabas ng kwa, kaya buwababa ang presyo. Eh, di malulugi kami lalo.